Provincial Director Christopher Melchor, ang ating pong Provincial Director. Ngayon po ay 27 ng Abril taong 2022 at ilang kembot na lang po ay pipiliin tayong muli ng mga leaders na inaasahan natin na magdudulot ng ating pinapangarap na kaunlaran at kasaganan. Ito po ang inyong lingkod, katropang Kuya Ban, ang Acting Chief of Police ng Torrejos Municipal Police Station. At ito naman po ang inyong katropa na si Kuya Rino Palma, bumabati sa inyo ng isang mapayapa at masiglang umaga. Actually po, ilang buwan po tayong hindi nagkasama sa ating programang tropa sapagkat ang inyong abang lingkod ay kasalukuyang nag-a-undergo na schooling sa National Capital Region Training Center sa Bikutan. Subalit sa atas ng tungkulin, kami po ay pinull out at ibinalik sa aming mga mother units upang maging kahagbahagi ng grupo ng ating mga kapulisan na sisiguro sa isang secure, accurate, free, and fair national and local elections 2022. Yes, Kuya Rino, at alam nating lahat na yan ang minimithi at inanais na ating mga sambayanan, ang magkaroon ng ligtas, mapayapa at kapanipaniwala at tamang pagpili ng mga pinuno na mangunguna sa ating mga susunod na taon. Batid natin ang kahalagahan ng prosesong ito at itinuturing ito na kritikal sa muling pagbangon ng ating ekonomiya, kalusugan at iba pa. Totoo yan, Kuya Ban, ano? Ang daming mga problema at mga issues na kakaharapin at re-resolbahin ng ating mga susunod na leaders, lalo na sa national level. Andyan ang pandemic na bagamat nasa level 1 ang alert status natin, ay patuloy na minomonitor at pinapayuhan tayo na maging maingat at huwag kalimutan ang minimum health protocols para hindi na maulit pa ang pag-surge ng COVID-19 infections. At syempre, kasama pa rin sa tinitingnan natin ang patuloy na pagmamonitor ng pagbibigay ng vaccine sa ating mga kababayan. Yes, Kuya Rino, tama yan. Lumubo ang ating mga pagkautang sa ating mga pagtugon sa COVID-19. Hindi rin na maisantabi ang issues ng ating ekonomiya, graft and corruption, at wars on criminality and illegal drugs. Idagdag pa ang ating mga ugnayang panglabas, lalo na sa bansang nagbibigay ng mabuti o masamang impluensya sa ating katulad ng China at United States of America at marami pang iba. So Kuya Ban, maibalik ko lang. Speaking of the forthcoming national and local elections, in fact, barely 12 days na lang may napipisil ka na bang mga kandidato na nais mong ihalal sa darating na May 9, 2022? Sa ngayon, Kuya Rino, ay pinag-aaralan ko pa ng gusto ang mga plataforma di gobyerno ng ating mga kandidato mula sa pagkapangulo hanggang sa pagkakonsyal ng bayan at party list. Pero syempre, may mga nakatatak na rin sa aking isipan na makikita kong tumutugma sa pamantayan ng isang mabuting pinuno. Tama yan, Kuya Ban, ano? Alam naman natin na medyo mahaba ang proseso ng pagboto ngayong national at local elections. Kaya kailangan maging planado ang ating mga hakbang dahil kung hindi, ay baka gumugol tayo ng napakahabang oras sa pagboto. Kaya ngayon pa lang ay dapat na tayong gumawa ng simple at tamang plano para sa darating na eleksyon. Kaya Kuya Ban, be ready na bigyan natin ng tips ang ating mga katropa kung paano mas magiging epektibo, simple at less hassle ang kanilang pagboto. Okay? Siyempre naman, Kuya Rino. At para po sa kabatiran lahat, ang mga polling precincts ay magbubukas po sa May 9 sa ganap ng alas 6 ng umaga at tatanggap ng boboto hanggang alas 7 ng gabi para makasiguro na lahat ng botante ay mabibigyan ng pagkakataong bumoto. Ayun naman pala. So, mas mahaba ito kumpara noong 2019 national and local elections. Dahil hanggang 6 o'clock lang ng gabi, yun dati. Ilan ba, Kuya Ban, ang pipiliin nating kandidato para sa bawat kategorya? Well, Kuya Rino, at para na rin po sa mga katropa natin, makinig po kayo. Isa po para sa presidente, isa din po para sa vice president, boboto rin po tayo ng 12 senador, at isang congressman, meron po tayong isang governor, isang vice governor, at meron din pong tayong 4 na provincial board members, isang mayor, isang vice mayor,
at 8 pong municipal councilor at kasama na rin po ang isang party list. Medyo marami din talaga, ano, Kuya Ban? Kaya naman, ang maipapayo ko ay at least 3 days bago ang election day, ay gumawa tayo ng sariling listahan ng napupuso ang mga kandidato sa bawat kategorya. Para naman, pagdating sa presinto, ay hindi tayo nangangapa at nagdadalawang isip. Sa ganon, magiging mas madali at sigurado ang pagboto at hindi dahil sa instinct na lang na makatapos agad ng pagpili ng mga kandidato. At para hindi na rin po mahirapan kung saan ang polling place ng bawat botante, pwede po nating i-access ang Precinct Finder sa ating mga cellphone. Ito po yung isang platform kung saan ay masisearch ng botante kung saang lugar siya boboto at kung anong presinto ang number na pupunta niya. I-type lang po ang first name, extension, name, middle name, at family name. Sa kanya-kanyang box, then search kung anong province at municipality at press search. Tatanungin kayo kung kailangan edit ang ibinigay na data. O mag-proceed po tayo na once na pinili ang proceed, ay lalabas po ang buong pangalan ng botante. Province, municipality, polling place, precinct number at status ng voter kung active or inactive. At kapag alam na ang mga detalye sa araw ng eleksyon, pumunta po ng mas maaga sa inyong designated polling places and precinct number. At para po sa kabatiran ng lahat, ito po ang mga hakbang sa pagboto. Una, kukunin po ang body temperature ng botante bago pumasok sa voting center to check kung mayroon ba siyang mga possible symptoms ng COVID-19. Pangalawa, pumunta sa Voters Assistance Desk para maituro kung saang room naka-assign ang boboto at makakuha ng sequence number. Tandaan po, importante na alam ninyo ang precinct at ang sequence number. Pangatlo, pumunta sa assigned room. Pumila po ng maayos kung may nauna sa inyo. At syempre, huwag kalimutan ang pagsusuot ng face mask at pag-observe ng proper social distancing. Humarap at magpakilala sa electoral board at bigkasin ang buong pangalan, ang presinto at sequence number. At Kuya Ban, ipagpatuloy mo nga kung ano pa ang kasunod na proseso. Sige, Kuya Rino. Siyempre, ang susunod ay kukunin ng botante ang kanyang balota o ballot secrecy folder na pantakip at marking pen. I-shade ng maingat at buo ang oval na nakalagay sa unahan ng pangalan ng kandidatong napipisil. Tandaan po na hindi dapat sosobra ang pangalan ng kandidatong isi-shade. Pagkatapos po mag-shade ng tama, ay ipasok ang balota sa vote counting machine, then suriin ang voter's receipt at ihulog ito sa receptacle. Panghuli po ay lalagyan ng indelible ink ang kanang hinduturo ng botante at maingat na lumabas ng presinto. Huwag na po nating ipagkaingay ang inyong mga binoto at panatilihin po nating kasagraduhan ang inyong boto. Okay. Uulitin ko po yung sinabi ni Kuya Ban, ano? So, i-shade ng tama at maingat ang oval na nakalagay sa unahan ng pangalan ng kandidatong napipisil. At wag po tayong mag-o-overvote o sosobra sa nakatakdang bilang ng dapat iboto. Otherwise, pwede pong maboid ang ating boto. At syempre pa po, ay tandaan natin na umiiral pa rin ang gun ban at may pinatutupad na liquor ban sa gabi bago ang election day at sa buong araw ng election mismo. Mainam po na sundin natin ang nasasaad sa Omnibus Election Code sapagkat may karampatang parusa po sa sinumang mahuhuli at mapapatunayang lumalabag sa ating Omnibus Election Code. At syempre pa, ang vote buying ay mahigpit pa rin pong pinagbabawal. At kapag nahuli po at napatunayan, ay malaki po ang posibilidad na makulong ang mga taong involved at madisqualified po ang kandidatong kanilang dinadala. At isa pa pong maipapayo ko mga katropa, kung may sinusuportahan po tayong kandidato o partido,
ay suportahan po natin ang tama at mahinahon at huwag nang maninira ng kalabang kandidato o partido. Tandaan po natin na isang araw lamang ang eleksyon, pero ang maaaring maging masamang epekto nito kung sisiraan natin ang ating kalabang kandidato o ang kanilang mga supporters, ay pwede pong maging pangmatagalan na hindi pagkakaunawan sa pagitan ng mga tao, maging mga kapamilya natin na ibang kandidato ang sinusuportahan. At ang masakit pa nito, baka yun mismong kandidatong ipinaglalaban natin ay hindi tayo kilala ng mga yan. Ano? Kaya maging may ingat po tayo sa pagbibitiw ng ating mga salita at maging tumpak at tama ang mga pagsuporta nating ginagawa. So yun po, maging mahinahon sa lahat ng oras at laging isaalang-alang ang damdamin ng ating kapwa. At saka, Kuya Rino, isang araw lang naman ang eleksyon. So dapat wag po tayo maghiwalay. Dapat po tayo magbuklod-buklod, di ba, Kuya Rino? Yes, Kuya Ban. At pagkatapos ng eleksyon, at kung may naideklara ng mga nanalo, marapat lamang na ibigay natin ang ating buong suporta dun sa mga taong pinili ng taong bayan na mamumuno at magtataguyod ng ating mga adhikain para sa kaunlaran ng ating bayan, para sa kapayapaan, para sa pagkakaisa, at sa patuloy na paglaban, pagharap sa mga problemang dumarating at kinakaharap ng ating bayan. Okay, Kuya Rino, ano naman ang ating mga accomplishment dito sa ating estasyon ngayong simula nung Marso hanggang Abril 2022? Ano ba yung mga accomplishment ng ating station na nalalaman mo? Well, Kuya Ban, para po sa kabatiran ng lahat at ng ating mga katropa, para po sa Periodic Accomplishment Report o PAREP na kumocover sa buwan ng Marso hanggang Abril 2022. Sa operational accomplishment natin, may naaresto po tayong 7 wanted persons para sa buwan ng Marso at isa naman para sa buwan ng Abril. So lahat naman po ng ito ay nakapag-post na o nakapaglagak na ng kaukulang piyansa kung kaya't sila ay pansamantalang nakakalaya. So makikita po natin na ang mga kaso na iniimbestigahan ng ating mga kapulisan ay yung mga hindi maituturing na mga heinous crime, kundi mga simpleng kaso lamang, patuloy pong mapayapa at ligtas ang ating bayan. Meron din po tayong mga natitikitan sa ating mga lumalabag sa municipal ordinances sa pagmamaneho. Humigit kumulang po ay 5 ang ating mga natikitan at nagbayad ng kaukulang fine sa Municipal Treasurer's Office. At sana po ay huwag magagalit o magtatampo ang ating mga nabibigyan ng traffic citation ticket sapagkat ginagawa lang po natin ang ating tungkulin na masiguro ang ligtas na paglalakbay ng bawat isa. Sabi nga, no license, no helmet, no ride. Lalo na po sa mga nagmumotorsiklo. At ngayon pong darating na eleksyon nga ay handang-handa na ang ating mga kapulisan at nandyan at patuloy tayo nagsasagawa ng at least 6 na COMELEC checkpoints araw-araw. At katuwang po natin ang mga personnel ng COMELEC, Commission on Elections, at ng Philippine Army para masiguro na ligtas at mapayapa ang ating darating na eleksyon. At sa section po naman ng Police Community Relations, ay nagkaroon tayo ng Duterte Legacy Caravan sa Barangay Cayduque noong ika-22 ng Abril 2022. Kasama po natin siyempre dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang layunin po nito ay mailapit sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno at para maramdaman nila na nandyan palagi ang gobyerno para sila tulungan at asistihan. Sa ganitong paraan, mailalayo sila sa maling paniniwala na hindi dinidinig ng gobyerno ang mga hinain ng ating mga kababayan. At kaugnay po niyan, mayroon din tayong mga family program kung saan namumigay tayo ng food pack sa mga kababayan nating kapos sa buhay, bunga ng pandemya. Nagpupunta din po tayo sa mga paaralan sa Bayan ng Torrijos upang makipag-ugnayan sa mga guro at mag-aaral. At the same time, ay minomonitor natin ang polling precincts na gagamitin sa election 2022.
At sa atin po mga eskwelahan na kasalukuyan ng inoobserba at pinapraktis ang face-to-face classes, ay kapiling po ang ating kapulisan sa pag-i-inspection para masiguro na ligtas ang ating mga silid-aralan at ang mga facilities ng ating paaralan. And maganda pong layunin nito sapagkat ang mga ahensya ng ating pamahalaan ay nagkakaisa, nagkakaroon ng iisang layunin para masiguro ang kaligtasan ng ating mga estudyante, ng ating mga kababayan, at ng ating mga magulang. Ayan, Kuya Rino. Siyempre, alam naman natin na napakatahimik ng ating bayan, ng Torrejos. At ang ating mga kababayan ay malaki at mataas ang pagrespeto at paggalang sa ating mga kapulisan. At bilang ganti sa ating mga kababayan, ay kami po ay walang pagod na palaging nakagapay sa kanila. Tama ka dyan, Kuya Ban, ano? Sapagkat ang Marinduque ay kinikilala bilang pangalawa sa pinakatahimik at pinakamapayapang probinsya sa buong Pilipinas. At ito po ay maituturing natin na malaking pasasalamat sa ating mga mababait at masunurin sa batas ng mga kababayan. At patuloy po kayong makakaasa na buong pusong magsiservisyo ang ating kapulisan sa inyong lahat. Nawa po ay hindi kayo magsawang suportahan ang inyong mga kapulisan. Ngayong election 2022, magtulungan tayo para makamit natin ang secure, accurate, fair, and free election 2022 upang ito ay matagumpay na maisagawa ng walang nangyayaring kaguluhan at dayaan. Nabanggit mo, Kuya Rino, na tayo ay peaceful province. Alam niyo po ba na Marinduque po ay number 2 peaceful province sa buong Pilipinas. Ayan. So, sa hindi po nakakalam, gusto ko po ipaalam sa inyo po na ang Marinduque po ay number 2 peaceful province sa buong Pilipinas. Yan po. So, pangalawa po tayo sa Batanes. Pero, para po sa akin, tayo na rin po ang number 1. Kasi po, ang Batanes po ay front ng bagyo at the same time, kukunti po ang naninirahan dyan. Kaya wag po tayong maiinggit kung tayo po ay number 2 lang. Alam ba, Kuya Rino? Yes, Kuya Ban? Parang tayo mainggit, yung ibang mga manonood natin na kung tayo number 2 lang, ipapakita ko sa kanila kung gaano kalakas ang bagyo sa Batanes na sa ganun, hindi na sila malungkot o mainggit kung tayo number 2 lang. Alam niyo po ba kung gaano kalakas ang bagyo sa Batanes? Kapag daw po kayo sa Batanes, nakasakay sa kabayo at napangiti ang kabayo at nasalubong ang bagyo, mababalatan ang kabayo. Wow naman. Ganyang kalakas ang bagyo sa Batanes, Kuya Rino. Kaya wag na tayo mainggit kung tayo number 2 pa. At ito pa, Kuya Rino, parang sa ganun, hindi na masiyahan sila at hindi na mainggit sa Batanes kung gaano kalakas ang bagyo sa Batanes. Kapag daw po kayo sa Batanes, napaihi at hindi patuli, nadaanan kayo ng bagyo sa Batanes, matutulian kayo. Ganon? Ganyan kalakas ang bagyo sa Batanes. Grabe, ha? Kaya wag na tayo mainggit yan kung tayo number 2 lang. At syempre, salamat din sa ating mga magigiting na barangay official at tanods na walang kapaguran na pagbabantay sa kanilang barangay. Mapaaraw o gabi, hindi kakayanan po ng kapulisan na bantayan ng buong Torrejos dahil kulang po ang aming bilang. Sabi nga po, the people are the police and the police are the people. Hindi po magiging matagumpay o mapayapa ang ating bayan kung hindi po sa tulong po ng mga mamamayan. Tama ka dyan, Kuya Ban, ano? At saka sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ay talagang napakababait ng ating mga kababayan dito sa Marinduque. At alam mo ba, kahit saan ako pumunta, ayan ay taas no kong pinagmamalaki na tayo ay isa sa itinuturing na pinakatahimik na lalawigan sa buong kapuluan. Yan, tama ka, Kuya Rino. Sa atin ng mga taga-subaybay na nanonood po, huwag kayo pong mahihiyang lumapit sa amin kung may mga napapansin kayong kahinahinala sa inyong mga lugar. Kung may mga bagong mukha po o nagagawin sa inyong lugar o mga illegal na aktibidades, i-text nyo lang po sa aming hotline. Kaya lang po, paalala ko po sa inyo, ang aming pong hotline ay for emergency use only. Bawal na bawal po ang textmate. Pass a load, pwede. Alam mo ba, Kuya Rino, bakit ko sinabing for emergency use only?
Bakit, Kuya Ban? Kasi isa pong minuto, 5 minuto pong delay ang responde po ng mga kapulisan. Malaki po ang nagagawa ng mga suspect or mga kriminal. Kaya wag niyo pong gagayahin niyo minsan po may tumawag sa amin. Taga-bundok, taga-barangay Bangwayin. Ang layo po no, tumawag po sa amin. Sir, pwede po ba magpadala ng pulis dito? Ang sabi ko po, bakit po? Eh sir, meron pong ahas dito sa sampayan. Eh alam niyo po ba na ang pulis ay kinakagat din ng ahas? Ganun pa man po, kami po ay tumugon. Pumunta po kami sa barangay. Naabutan pa po namin yung ahas. Nanghiram lang po kami ng patpat. Pinagpag namin yung ahas. Umalis po yung ahas. Ibig ko pong sabihin, barangay tanod, barangay official, si nanay mo, si tatay mo, kapitbahay mo, pwede naman po magtanggal nun. Huwag niyo pong iasa sa lahat sa pulis. Ang aming pong tungkulin po ay for emergency use only. Totoo yan, Kuya Ban, ano? At talaga namang marami din naman tayong mga barangay tanod at mga barangay officials na maaasahan sa oras na kinakailangan ng kanilang serbisyo. Sa katunayan, may mga ilang barangay tayo na kapag may nangyayaring mga krimen, ay sila na mismo ang nag-i-initiate o nangunguna para madakip ang suspect at tina-turn over nila dito sa ating police station. At kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para pasalamatan ang ating local government unit na pinangungunahan ng ating ginagalang at minamahal at napakagandang mayora, kagalang-galang Lorna Quinto Velasco, sapagkat ang ibinibigay po na suporta sa ating mga kapulisan ay hindi matatawaran upang patuloy kaming makapagsuporta ng maayos sa ating mga kababayan at nandyan yung binibigay nila ng mga augmentation para sa fuel, mga kagamitan sa ating mga opisina, at iba pang mga bagay na batid natin na nagdudulot ng kaginhawahan o kaluwagan sa ating mga kapulisan upang mas maluwag at mas matagumpay nila at mas maayos na matupad ang kanilang mga tungkulin. Ayan, Kuya Rino. So, papiyanawan naman natin, Kuya Rino, yung about do sa African Swine Flu o ASF update. Hindi naman lingid sa ating mga kababayan na tinamaan ng ating probinsya ng ASF. At isa sa kasamaang palad sa Barangay Dampulan po ang unang nakita ang sintomas ng ASF, ang pinakaunang kaso ng ASF sa Mimaropa. Tama ka, Kuya Ban, ano? Ang lubhang tinamaan dito ay ang mga kababayan nating magnenegosyo ng livestocks at malaki ang naging epekto nito sa kanilang kabuhayan. Naramdaman din natin ang epekto nito bilang mga consumer sa pagtaas ng presyo ng karne ng baboy. Oo nga, Kuya Rino. Ano nga pala ang update ng ating ASF sa lalawigan sa ngayon, Kuya Rino? Actually, Kuya Ban, ayon sa ating Municipal Agriculture Officer, ang 4 na barangay na nakitaan ng ASF ay ang Dampulan, Tigwi, Sibuyaw at Makawayan. At patuloy pa rin nasa hotspot at hinihintay pa natin ang ilan pang pagsusuri upang tuluyan ng madeklara ang mga barangay na ito na African Swine Flu Free. Ayan, Kuya Rino. So marami din sa ating mga kababayan nagtatanong kung bawal pa rin ba ang pagbibiyahe o pagbibenta ng baboy sa Torrejos? Actually, Kuya Ban, yung 4 na barangay na nabanggit ay bawal pa sila magluwas ng baboy. Pero sa ibang barangay na walang nakitang sintomas ng ASF, ay pwede na po. At kung magluluwas naman ng baboy, kinakailangan po na kompleto sila sa papeles at dapat cleared ng Municipal Agriculture's Office ang kanilang mga papel. Ayan. Sa kasalukuyan po, mayroon po tayong mga nahuling mga illegal na nagbibiyahe ng mga baboy palabas ng lalawigan na sinasakay nila sa bangkang dimotor at binabiyahe sa gabi. Meron nga tayo, Kuya Rino, minsan sa operation natin, nung may nag-report sa amin, merong isang bangka, dalawang bangka nagtakas ng magbibiyahe ng baboy sana. So hindi po natin nahabol 'yon. Ang ginawa ng mga magbibiyahe, mga illegalista na ito, itinapon po ang mga baboy. Nang sa ganon, hindi po sila mahuli. Kaya po yung mga baboy na yon ay nangamatay na lamang at nalunod. At nakakalungkot naman kung ganyan ang magiging hakbang ng mga illegal na magnenegosyo, Kuya Ban, ano?
Pero sa ating pagpupursigi at patuloy na pagmamatyag, pagmamonitor ng gumagawa ng ganitong mga illegal na gawain, tayo naman po ay nakahuli ng ilang grupo ng mga namimili at nagbibiyahe ng baboy patungo sa ibang probinsya. So, umaabot po sa 50 baboy ang ating nakumpiska sa tulong ng ating Municipal Agriculture's Office. Ayan, Kuya Rino, mag-commercial break muna tayo para po sa ating mga ilang patalastas. Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT ay programang itinataguyod ng pambansang pulisya sa tulong ng iba't ibang ahensya